Dark King Silvers Rayleigh at ang Mountain Eater na si Scupper Gaban. Itong dalawa nga na to ang pakpak ng dating Pirate King na si Goldie Roger. So itong Wings of Pirate King nga isang metaphor kung saan ang ibig sabihin neto dalawang naging katulong ni Roger sa pagtupad niya sa goal niyang maging hari ng mga pirata. Teka, kailan ba natin exactly narinig yung patungkol sa pakpak ng Pirate King? Bali during nga yan sa chapter 1020. Ito nga yung time kung kailan niluluk daw ni Black Maria si Sanji sa paghingi neto ng tulong kay Robin. Dito nga nabanggit mismo ni Robin na hindi daw maiintindihan ni Black Maria ang ibig sabihin ng ginawa ni Sanji para sa kanya. Dagdag pa nga ni Robin na si Sanji daw ang isa sa mga pakpak ng magiging Pirate King na tutulong dito para makalipad. So sa statement nga na to dito natin marirealize na ang gustong ipunto dito ni Robin para maging hari ng mga pirata si Luffy kailangan niya ng mga kaibigan o yung metaphor na pakpak. Itong dalawa nga na to na sila Zoro at Sanji ang obviously na pinakamalakas sa pirate crew nila outside Luffy syempre. At yes, ito nga yung pag-uusapan natin sa video na to, itong mga pakpak nila Roger at Luffy. Para umpisahan nga itong topic natin subukan muna nating i-analyze kung bakit sila Luffy at Roger lang ang kinukonsidera na may ganitong klase na metaphor na pakpak ng Pirate King. Bakit hindi pwedeng magkaroon neto yung iba pang pirate crew gaya ng Red Hair Pirates, Beast Pirates, or even itong Whitebeard Pirates? So gaya nga ng nabanggit ko sa mga recent videos natin, usually nga sa isang Emperor crew may standard na tatlong malalakas na commanders. Na-apply nga yan sa lahat ng mga Emperor, syempre outside Buggy. Ngayon itong sila Luffy at Roger nga merong similar na structure sa pagkakaroon nila ng malalakas na commanders, which is dalawa lang talaga. Si Roger nga merong Rayleigh at Scupper Gaban, samantalang si Luffy naman merong Zoro at Sanji. Yes, pwede nga nating i-argue na si Jinbei technically nakabilang sa malalakas na commanders ni Luffy. Pero ang nakikita ko nga kay Jinbei similar sa sitwasyon ni Kozuki Oden. Yes, malakas silang pareho. Pero later on na kasi sila naging addition sa mga pirate crew nila. Kumbaga itong apat na nabanggit ko originally na nasa tabi na ng mga captain nila umpisa pa lang. Speaking of nasa tabi, umpisa pa lang alam naman natin na si Rayleigh ang unang miyembro ni Roger sa pirate crew niya. Una nga nating nakilala itong si Rayleigh way back chapter 19 pa. Yes guys, una nga siyang nag-appear sa mini flashback nila Shanks at Buggy, same as Scupper Gaban, kung saan nag-appear din siya sa chapter na to. So bakit ba natin nasabi na similar itong sila Roger at Luffy na dalawa lang ang technically na pinakamalakas nilang mga commanders? Dahil kung titignan nyo nga yung structure ng ibang Emperor crew sobrang layo nga ng lakas ng captain nila sa mga commanders nila. For example itong si Kaido. Sabihin na natin na yung lakas ni Kaido 5,000 for example. Yung first mate nga niya na si King possible na mga 1,000 lang. Sumunod si Queen na pwedeng merong 900. So ang layo nga ng agwat nila. Kumbaga itong sila King at Queen malabong mapatumba itong si Kaido. Same as kay Big Mom na kung 5,000 yung lakas niya 1,000 lang itong sumunod sa kanya na si Katakuri at 800 naman possibly kay Charlotte Smoothie. Ngayon kung i-apply nga natin yung ganitong logic sa Roger Pirates at Straw Hat Pirates base nga sa ipinakita sa atin ni Rayleigh at Scupper Gaban hindi nga ako naniniwala na napakalayo ng agwat nila kay Roger. Pwede nga kung 5,000 yung lakas ni Roger possible na itong sila Rayleigh at Gaban mga nasa 4,000 at 3,500 respectively. Sa part naman ng Straw Hat Pirates
Pirates ganon rin. Dahil nga sa ipinakitang improvements nila Zoro at Sanji sa mga nagdaang arcs, kahit na-gain na nga ni Luffy yung Gear 5 form niya, hindi nga ako naniniwala na malayo na yung lakas niya sa dalawang commanders niya. Kaya probably kung 5,000 yung lakas ni Luffy, malamang na nasa 3,500 at 3,000 naman yung lakas na itong sila Zoro at Sanji. Ngayon mapunta naman tayo sa specialties ng mga pakpak na to. Kapansin-pansin nga na yung Monster Trio natin may kanya-kanyang specialties in terms of haki. Si Luffy nga obviously na yung Conqueror's Haki ang specialty niya. Si Zoro naman Armament Haki, since lagi nga niya itong ginagamit dahil sa pagko-coat niya sa mga espada niya. At itong si Sanji naman Observation Haki ang specialty. Mataas nga yung level ng Observation Haki ni Sanji. Nakita naman natin yan during Whole Cake Island arc. So baka akala nyo gawa-gawa ko lang itong information na to. Bali tinalakay nga rin ito ni Oda in SBS Volume 71. Nireveal nga niya sa SBS na to yung kanya-kanyang specialty na haki ng Monster Trio. Ngayon dahil nga sa may idea na tayo na mini-mirror ni Oda itong Straw Hat Pirates sa Roger Pirates, we assume na ganito rin yung specialty ng Monster Trio netong Roger Pirates. Si Roger sa Conqueror's Haki, si Rayleigh sa Armament Haki, at itong si Gaban sa Observation Haki. So kung technically nga specialty ni Gaban itong Observation Haki, we assume na sobrang advanced ng technique na meron siya neto. At yes, possible nga ito. Dahil nakita naman natin na bigla na lang siyang umaksyon once na naramdaman niya lang yung haki ni Shamrock. Or isa pang example itong tangkang pag-atake sa kanya nila Luffy at Zoro. Possible nga na nakita ni Gaban yung ilang segundo ng future kung paano siya aatakihin netong sila Luffy at Zoro. Nung makita nga niya na grabing damage ang matatamo niya sa mga atake na to, dito niya na napagpasyahan na sumuko na lang. Yes, sa senaryo nga na to, pwede kayong mag-conclude na mahina si Scupper Gaban. Since hindi nga niya na overpower ng husto itong sila Luffy at Zoro gaya ng ginawa ni Rayleigh. Pero kung matatandaan nyo guys sa oras nga na makilala ni Rayleigh sila Luffy, sobrang hina pa nga nila sa mga oras na to. Yung haki nga hindi pa nila alam na nag-e-exist. At ngayon nga sabihin na nating 80% ng kompleto ngayon itong sila Luffy. Kaya naman yung idea na mahina si Gaban malabo nga ito. Dahil isa nga siya sa tumulong kay Roger sa naging paglalakbay neto. So in summary nga sa topic natin, itong sinasabing pakpak nila Roger at Luffy ang siyang primary na tutulong sa tabi ng mga kapitan nila para matupad ng mga ito ang mga pangarap nila. Si Rayleigh at Gaban nga simula God Valley incident pa lang nasa tabi na ni Roger na tumulong para patumbahin ang Rocks Pirates. At eventually tumulong rin para naman makamtan neto yung pagiging hari ng mga pirata at makarating sa Laugh Tale. Itong landas nga na to ang susubukang sundan ni Luffy sa tulong naman ng sarili niyang mga pakpak, which is sila Zoro at Sanji. Tutulungan siya ng dalawang to na makarating sa Laugh Tale. At hindi nga gaya ni Roger na nagtapos na ang paglalayag nila matapos mapunta sa huling isla na to, itong si Luffy nga babaliin itong proseso na to. Dahil this time nga dederecho siya sa Merijua para patumbahin naman ang world government, specifically si Im Sama. Susubukan ngang baguhin ni Luffy ang mundo at sa pamamagitan nga yan ng pagtalo sa lihim na nagkokontrol neto. Anyway, ayan na nga yung topic natin patungkol sa mga pakpak ng dating Pirate King na si Roger at sa future Pirate King na si Luffy. Kung natripan nyo nga itong topic na to, wag na kayong mahiyang pindutin niyang like button dahil napakalaking tulong na nga niyang like nyo para sa ating channel. So yun lang, peace!